March 10, 2024, araw ng Linggo, ang ikalimang araw ng Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally na inorganisa at pinangunahan ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Layunin ng naturang rally na ipabatid sa sambayan ng Pilipino ang iba't ibang isyong kinakaharap ngayon ng bansa na bunga umano ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon sa mga Pilipino. Kabilang na ang isyu ng korupsyon, banta sa national security, kaliwat ka ng taas presyo ng bilihin at marami pang iba. Kasabay nito ay kinwestiyon din ng ilan sa ating mga kababayan ang pananahimik ng mainstream media sa mabibigat na issue na kinakaharap ng ating bansa. Kaya nga po, na nakapagtataka na bakit walang mga mainstream media na nagko-cover po sa ating peaceful prayer rally dito sa ikalimang araw na ginagawa po. Kasi kung sa mga makakaliwang grupo na nagrarally kahit saang lugar, pinupuntahan, dinudumog ng media, bakit dito sa napaka-peaceful at magandang hangarin na prayer rally hindi nyo kino-cover? So, ito po ang pang-limang araw ng prayer rally ng Laban Kasama ang Bayan at mapapansin natin na walang mainstream media ang pumupunta dito upang i-cover at upang ipaabot sa taong bayan ang panawagan ng prayer rally na ito. Nasaan kaya ang ibang mga media? Meron akong kausap na media man kahapon. Sabi ko, alam nyo ba na dapat kayong lahat ay nasa Liwasang Bonifacio? Bakit sila kailangang nandito? Dahil ang ginagawa sa SMNI ay testing ground ng mga politiko kung paano bubusalan ang mga media. Ayon naman sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, malinaw na ang mga isyu ng bansa kagaya ng korupsyon, panunupil sa malayang pamamahayag at iba pa ay wala sa interes ng mainstream media. Anya, tanging negosyo lamang ang mahalaga sa mga ito. Obvious naman na ang mainstream media hindi nila na-appreciate ang pagtitipon na ito sapagkat ang interes nila ay negosyo. Hindi yung para sa taong bayan. Ito ay isang pagtitipon para sa mamamayan. Pagtitipon ito para ang taong bayan ay magkaroon ng sariling pagkamulak. Ibig sabihin, hindi ito ang nakikita ng mainstream media na pagmumulan ng kanilang negosyo. Dagdag pa ni Ka Eric, takot ang mainstream media na banggain at isiwalat sa mga Pilipino ang korupsyon, terorismo at tunay na estado ng ating bansa. Siguro takot sila na banggain ang kapangyarihan ng kasalukuyang gobyerno at hindi sila handa na tumaya para sa interes ng mga karaniwang mamamayan. Tanging ang SMNI lamang ang nangungunang media network na nagbigay ng programa at oras ng libre at walang bayad na hinihingi sa pamahalaan upang magamit sa pagpapakalat ng impormasyon kung gaano kawalang hiya ang komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF, bagay na hindi ginawa ng mainstream media. At mula't simula, lalong-lalo na pagdating sa terorismo, tanging SMNI lamang ang matapang na humaharap sa kabila ng si Pastor ay nag-iisa lamang para labanan ang terorismong ito. Noon pa man, sa ganitong laban, ang mainstream media ay hindi po sila maaasahan sa ganitong mga isyu sa bansa. Samantala, ayon sa mga miyembro ng KOJC, hindi pag-aaklas ang kanilang ginawang prayer rally. Bagkos ito ay pagbumulat sa taong bayan sa mga katiwalian at pagpapasawalang bahala ng kasalukuyang administrasyon. Isinusulong namin na ibalik ang kapangyarihan at kalayaan sa taong bayan. Siyempre, we must protect our constitution kasi parang binababoy na ng ibang mga, hindi naman lahat, lalo na yung mga People's Initiative. We are not for sale. Filipinos are not for sale. Yun po ang isa sa mga isinusulong natin. And siyempre, as a member and worker of the Kingdom of Jesus Christ, ipinagtatanggol din po namin ang karapatan ni Pastor Apollo C. Quiboloy na binabastos po kung saan alam po natin ang Senado at Kongreso ay hindi po hukuman. So marami pa po yan, kung marami po kami isinusulong na dapat po pakinggan po kami, huwag po kayo magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Linawin lang natin na ang prayer rally na ito ay hindi ito laban ng isang tao, hindi ito laban ng relihiyon. Ang laban po ay laban ito ng kinabukasan ng bansa natin.
Alam nyo naman, marami na pong mga nangyayari ngayon na kahirapan. Marami nang nangyayari ngayon na mga inhustisya. Marami nang nangyayari ngayon na mga anomalya. Gayon din ang isyu ng terorismo. Hindi lingid yan sa ating mga kababayan. Kahit hindi miyembro ng KOJC, ay nagpahayag din ng kanilang mga panawagan at pagkakaisa ang Muslim at IP community. Hindi po ito usapin kung anong religion tayo. Muslim man o mapakatoliko po. Ito po ay para mapabago po natin yung Pilipinas. Kami po, ang inyong mga kapatid na katutubo, ay nakikiisa sa inyo. Magsama-sama po tayo bilang isang bayan upang ating bawiin ang katarungan at kalayaan para sa ating mga mamamayan. Patuloy namang hinihikayat ng KOJC ang mga Pilipinong tunay na nagmamahal sa bayan na sumali sa Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally at huwag matakot na magsalita laban sa katiwalian ng pamahalaan. Kaya kung maduduwag tayo at mananatili na ang SMNI lamang ang magiging matapang para harapin itong mga balakid sa kaunlaran na magbibenepisyo para sa kinabukasan ng taong bayan, ano na lang kaya ang mangyayari kung wala ang SMNI? Kaya kami po ay nananawagan dito po sa Laban Kasama ang Bayan na tayong mga Pilipino na naririto ngayon, concern po nating lahat ito. Huwag nating papayagan na merong isang namumuno sa atin na hindi na kayang ibigay kung ano yung inihingi ng mga Pilipino.